Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Kimbo at Castro or si Senadora Stella Kimbo at Senadora Franz Castro ay tila ba nagkaalitan na umano sa loob ng Kamara or sa loob ng House of Representatives. Merong usapin na muntik na daw silang magsabunutan. Ano ang rason kung bakit sila nagkaalitan at nagkagalitan ay dahil umano ditong si Franz Castro na ito ay naiinggit sa mga gamit ni Kimbo, lalo na sa kanyang relo na nagkakahigit na milyong-milyon, pati na rin sa kanyang bulletproof na van. Dito nga natin makikita ang mga kaibigan na talagang nagkakagulo na nga ang ating House of Representatives. Nagbabarilan na ang magkakasama, katulad na lamang ni Kimbo at ni Castro na ito na kilala sa grupong Quad Committee na pinamumunuan ni Tambaloslos na bumabanat dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito nga natin makikita ang mga kaibigan na ang karma ay gumagalaw na dito sa mga magkakagrupong ito na tila ba bumabanat dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kapag binalikan ka ng karma ay mas sobra pa ang mangyayari sa iyo. Kaya mga kaibigan, dapat nating tulungan at protektahan at tuluyan na suportahan itong si Vice President Inday Sara Duterte kontra dito sa mga kalaban niya o kontra dito sa mga taong gustong magpabagsakan sa kanya, katulad na lamang ng mga kongresistang nasa loob nitong kamara na ito at sa House of Representatives, lalong-lalo na dito sa pinsan ni Presidente Kuting na si Tambaloslos Romualdez. Well mga kaibigan, ang ating panalangin ay kailangan ni Vice President Inday Sara Duterte at kailangan niya rin ng proteksyon ng may kapal. Kaya tulong-tulong pa tayo para protektahan itong si Vice President Inday Sara Duterte at suportahan siya sa kanyang mga advokasya laban sa mga tiwaling at mga kurakot na government officials, lalong-lalo na dito sa loob mismo ng Kamara na mayroong pinakamalaking budget sa ahensya ng ating sa ahensya ng ating gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. President Sara Duterte, nagkainitan ho silang dalawa nitong si Franz Castro. Pakinggan ho natin to. Tama po. At ang dahilan po ay ganito po. Ang ginamit po dito ay ang contingent fund. In 2022, in 2022, ng contingent. Tinatanong ko lang. In 2022, dati na ho palang nagbanggaan itong magkakampi ngayon na to, itong si Castro at itong si Kimbo. No? Hindi lang ho pala. Ngayon, BFF sila, pero doon sa mga nagdaang budget deliberation sa plenaryo, ho sila, magkatunggali ho silang dalawa. Madam Speaker, tinatanong ko lang kanina Madam kung Speaker, entitled. Okay. in So, 2022, hindi ko na kailangan ng paliwanag. Okay, so, tinatanong Etong si Kimbo, no, ano niya na ho siguro yun, mannerism, no, pagka naglalagang utak niya, bigla ho siyang kumukurap ng mabilis. Yan din ho yung mga yung mga naobserbahan natin dito sa ali na to, noong tinatanong ho siya nitong si Congressman Bernadette, no. Yan din ho ang nakita nating ginagawa nitong si Congressman. ko kanina sinasabi natin, Madam Speaker, tinatanong ko lang, ang sagot po ay yes or no. So, hindi naman po ako nag-aano ng paliwanag para doon. So, sinasabi, ang sagot niya, Madam Speaker, kanina, entitled ang OVP ng confidential fund. Noong panahon na pinagtatanggol pa nitong si Kimbo, si VP Sara. Sarap balikan ng mga nakaraan. In year 2022. So, your answer is yes. Okay? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion
but one cannot force her facts. Oh, naku po. Yan Una sa lahat, Nayari maling si ano bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Naku po, mali ka pala eh. France, ano ba yan? Maliwanag, nagdeklara ang Tignan mo, madam. Pero ang dating mo diyan sa damit mo na yan, huwag ka lang tatabi sa mga sa mga sofa at mga kortina. Pero ngayon, madam, class na datingan nyo. No, talagang diyan sa ano na yan, diyan sa panahon na yan, 2023 siguro yan o 2022 2022 yan. Ano ho kayo ang layo ho ng diferensya. Sa ngayong mga panahon na to, kasi ngayong mga panahon na to, talagang in na in at class na class nung si Madam Bimbo Supreme Court na ang contingent fund, Ayun, hanggang doon lang ho pala. Hanggang doon Tama lang ho po. pala yung mga kababayan. at ang At least nakita ng mga kababayan natin na noong mga naunang budget pagdinig ng budget sa plenaryo, etong si Stella Kimbo talaga kong pinagtatanggol itong si Vice President Sara Duterte. Ito ho ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ko ho ito maisusum kasi video ho ito. No, panoorin lang ho natin. Tingnan niyo ho ito. Magtatanong si Paduano at pansinin niyo ho ang pagkangiwi nitong si Franz Castro. Wala tayong sinasabi dito kasi baka kung ano isipin nitong si Kong Dan, no? Ang issue lang naman dito, kadalasan, sa mga gumagawa ng ganyang klaseng mannerism sa bibig, malamang sa malamang, pulburonic ho yung mga yan. Ito, panoorin nyo ito mga kababayan. And I would like to refer this Miss Alice Go Isama eh. Okay? Ito Kita nyo ho ba yun mga kababayan? Kita nyo ho ba yun? Tayo lang ho ba nakakita o nakita nyo rin yan? Ang tindi naman nitong si ba, ang Fernandez. tinatanong ko, ito ba yung pirma nyo? Alice Go Isama eh. Okay? Heavy. Tignan ho natin. Ito. Kita nyo ho yun mga kababayan. Ibang klase, no? Sa tingin nyo ho ba, mahilig din ho ba sa pulburon itong si Itong si Dan Fernandez. Kasi kung tayo tatanungin, ano lang naman ho yan Tingnan nyo naman, no? Tapos sabay dila ng kanyang loob ng bibig niya. Grabe naman yan. Oh. Ganito na ho ba ang ating mga congressman ngayong mga panahon na to? Sabagay, magkakahalintulad ho sila ng bibig. Itong si ano pangalan to? Itong si Abalos, si Marcos Jr., itong si Tambaluslos. Ano bang ginagawa niyo sa opisina ni Tambaluslos? Nagpaparte kayo? Nag-e-enjoy kayo sa pulburon? Masarap naman ho talaga yung pulburon na yan. Tinutukoy kong pulburon yung kung saan makakabili ka pa ng dinuguan. Sabayan mo ng puto. Naku, napakasarap niyan. Neto, pakinggan na ho natin ang pagpalag netong si Spoksari sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Magandang araw sa inyong lahat ha. Nasaan man kayo, ito na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na po kayo ha, hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa, wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Bahala na kayo maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Pero nakikita nyo naman sa kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons, the thing speaks for itself, res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadaling ko sa husgado yan at sa Lunes po isasampa na yung aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw incorporator sa Lucky South, unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintangan nga tayo sa maraming bagay.
yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po ha, kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente ang merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa na maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista? Ilang beses na po yan na isinwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking konklusyon ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing, no? ng Quad. No? Nakikita niyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila nakikita ho ng sambayan ng Pilipina kung paano nagtatahi ng kasinungalingan itong mga congressman na to. Paulit-ulit tong sinabi nitong si Cassandra Ong na hindi abogado ng Lucky South itong si attorney Harry Roque, pero nag-i-insist pa rin sila na hindi abogado ng Lucky South yang si Harry Roque. Kundi ba naman ho sila isa't kalahating mga sinungaling dyan sa house, di ba? Abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga, no? Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China, hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila Ano yun minimislead ho nila yung mga kababayan natin para paniwalaan na itong si Harry Roque ay nagtatago ng mga Chino, na puganting Chino. Siyempre, pagka binanggit mo yung salitang Chino, lalo na pinag-uusapan yung Pogo, automatic papasok sa utak ng mga kababayan natin, ay siguro related yan sa Pogo. Tama, mali. Yun ho yun. Ganun ho magmanipula ng utak yung mga tao dyan sa House of sinungaling Representatives. sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Nako, Ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Correct. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talagang hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano naman kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakita ang anino ng Lucky South. Gaya ko po, na ni minsan hindi ko nakita ang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Alam nyo yung si Garma, bakit ho kinontempt yun? Hindi naman ho kinontempt yun dahil kung ano-ano yung mga sagot niya. Kinontempt ho siya para makorner ng mga congressman dyan sa holding facility nila, dyan sa detaining facility dyan sa House of Representatives. Para mabuga o maturuan siya kung anong gusto nilang marinig nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives. Pero sana dito kay Madam Garma, no? Wag ho siyang basta-basta magpapadala sa mga mabulaklak na pananalita nitong mga congressman na to. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na nating naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako yung legal counsel? Ni isang 5 duling, di naman sila nagbabayad. Diba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po,
34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay ang kaso mo ay wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay profesional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Nagpunta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni Speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi doon sa pulbronic video at saka doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Yan ang maganda. Ha? Naku po, yari itong si Ace Barbers. Ace Barbers, makinig ka dito sa ano na to, babala nitong si Spokes, ha? Nakikita nyo lang gaganyan-ganyan yan, pero marami pa rin, matindi pa rin Alam nyo, kamandag politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo, minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Correct. Iwanan na natin sa Ace Barbers na yan, no? Abay, pag-usapan naman natin yung paghaharap ni VP Sara doon sa Committee on Good Government. Ang sinabi niya, you may skin me alive, throw my ashes to the wind, pero hindi siya titigil na manilbihan sa taong bayan. Yan ang politiko. May tapang at merong pagmamahal sa bayan. Alam mo, sa totoo lang, pwedeng maglaro si VP Sara dahil politiko naman siya. Pwede siya mambigay ng mga pangako na pwede naman niyang baliin dahil sa larangan ng politika talaga namang ordinaryo yan ang mga ngako. O sige na, wag mo na akong ipitin. Ito ang gagawin ko para sa iyo. Pero walang ganun si VP Sara. Walang kompromiso na ginawa. Hinarap niya. Gilitan niyo ako kung gusto niyo, pero hindi ako magpapasupil sa paninilbihan sa bayan. Nasisisi niyo ba ako kung bakit talaga namang ang kinikilala kong leader ngayon ay si VP Sara? Hindi ako nagkamali, VP Sara. At bagamat ang ating alyansa ay dahilan kung bakit ako ngayon ay iniipit ng mga tambaluslos, hindi po ako nagsisisi. Dahil sa tingin ko, ang kinakailangang leader ng Pilipinas ay gaya mo. Merong tapang at nagpapakatotoo. Tama na yung kaplastikan. Aba, kita nyo naman si VP Sara, parang ama rin niya, walang kaplastik-plastik. She says what she means and means what she says. No? At bahala na kayo kung ayaw sa gusto nyo. Pero sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga Duterte. Kasi nga, kakaiba sa isang politiko na nagpapakatotoo. At sana po, marami pang mga leader ang lumabas sa ating bansa na gaya ninyo. Dahil kapag nagpakatotoo, yun nga po, lalabas din dyan yung integridad ng pagkatao. At kapag ang isang tao ay nagpapakatotoo, ayan, mahirap po yan magnakaw dahil mahirap niyang itanggi ang kanyang pagnanakaw. Kaya naman po, kahit ano pang sabihin ninyo sa pamilyang Duterte, wala naman pong pwedeng magbato na sila'y kurakot. Siyempre, may mga kaso yung ilang mga tao nila, pero wala po talaga makapagdadawit sa mag-ama sa kahit anong issue ng korupsyon. Kaya nga po itong 125 confidential fund na palagi nilang ginigate kay VP Sara, hindi po yan lilipad. Bakit? Una-una, hindi naman ang galing sa kanya yung pera na yan. Galing yan sa contingency fund na ang presidente nagbigay. Pangalawa, kaya nga ang tawag ay confidential fund. Hindi po pwedeng isiwalat kung saan yan. At pangatlo, naniniwala po ako doon sa sinasabi ni VP Sara na hindi po yan kinurakot. Talagang yan po ay ginamit doon sa mga kadahilanan kung bakit merong confidential funds. Kaya lang kung ano yun, national security po yan. Tsaka napakaliit po niya. Kung ikukumpira nyo ngayon sa halos 3 bilyon na confidential fund ay binigay sa presidente. Bakit bilyon-bilyon ang binibigay sa presidente ni ayaw bigyan ng isang kusing ang vice president? Sagutin niyo. Bilyon-bilyon sa presidente, itong si VP Sara, pamimigay na sa sambayan ng Pilipino, kinatay pa nitong mga lukulukong sila yung congressman. dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Kung merong kadahilanan para bigyan ng confidential fund ng presidente, siguro naman meron ding dahilan para bigyan miski kaunti ang vice president. Pero hindi na nga po siya nagreklamo. Wala na. Tapos na nga po yan.
Yan ay nangyari ng 2022 pero hanggang ngayon ayaw bitawan. Kasi nga po, wala nang ibang issue na mailabas laban kay Inday Sara. You cannot put a good person down, full stop. Correct. O nga pala po ha, ewan ko kung kailan nyo mapapanood ito, pero ngayon po ay anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Naalala ko pa po nung dineklarya ang martial law na yan, batang-bata po ako. 8 years old pa lamang ako noon. Ilang taon ba ako noon? 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 years old. Pero naalala ko po yan. Bakit? Kasi nga po kamag-anak ko si Jovi Salonga at yung bahay namin dati sa Pasay, abay, diyan kami nagtatago ng mga wanted ng martial law. No? Meron kaming secret taguan para sa mga nagtatago ng martial law. Sanay na sanay po ako na bata pa lang darating ang mga militar, mahahabang armas ang dala, naghahanap ng mga wanted sa bahay namin. No? May mga pare, may mga madre, may mga propesor, may mga abogado, lahat po yan na itago namin. Pero hindi po dapat natin makalimutan kung gaano po talaga sinupil ang karapatang pantao ng martial law. Binuwag po noon ng Kongreso na wala ng representante ng taong bayan. Pinagbawal po ang mga kritisismo laban sa gobyerno at talaga pong pinakulong lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Yung isang tiyo ko po, pinakulong, kapatid ng nanay ko, at syempre si Jovi Salonga, napakulong din. Mabuti na lang, pinayagan mag-exile sa Amerika. Pero sana po, wag nang maulit muli yan. Pero ang nangyayari po talaga ngayon, parang nauulit ang kasaysayan. Wala nga lang deklarasyon ng martial law, pero nakikita nyo, sinusupil lahat ng kritiko. Nagsimula sa SMNI, no? At patuloy po yan doon sa mga kaalyado ni Presidente Duterte, kasama na ang Pastor Kibuloy. Ang Office of the Vice President, imbitado ng mga taga-Naga si BP Sara. So basahin ko yung statement ha. Hindi yung nagpunta siya doon para bisitahin si BP Leni at gagamitin sa politika. Hindi ganun yun. Kaya yung sasabihan na desperada ng Vice Presidente, napakalayo naman yun. Ito, basahin ko yung official statement ng OVP tungkol sa Bicol trip. Vice President Sara Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo. During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. O yun. Kasi medyo malabo ang background nung lumabas ang balitang ito, no? Nung in-interview yung spokesperson ni BP Leni, si Gary Gutierrez, na parang bigla na lang tinawagan ni BP Sara si BP Leni at nandun na, bibisita na. Parang ganun nga, parang sinurprise visit. Hindi pala. So, mabuti ngayon at nagbigay ang OVP ng statement. May invitasyon. So, first time mag-attend, ako nga, hindi pa ako naka-attend yan eh. Marami na akong napasyalang lugar sa Pilipinas. Yung Bicol region, hindi ko pa yan nabisita. Kaya I hope someday makabisita rin ako dyan sa Naga at maka-attend itong Peña Francia Festival na ito. Kasi balitado ito. So, excited ang ating BP Sara na magpunta sa Naga dahil inimbita. Mayroon silang common friend. So, yung common friend na yun, sinabihan na rin si BP Leni na
bibisita, kasi parehas kaibigan eh. At nagpa-unlock naman si ex-VP Lenny. So, what's wrong with that? Okay. So, sa politika, sabi nating magkatunggali ang Lenny Duterte. Kaya lang sa personal, wala namang wala akong matandaan ng personal mga binitawang salita ni BP Sara against kay BP Lenny. Wala. So it's pakitang tao lang. Political lang yan eh. So, bakit tatawagin na desperada ang BP Sara for meeting BP Lenny na may nag-arrange na common friend? Okay. So, magbasa lang ako sa mga comments. Tama lang naman. At di naman binabatikos ni BP Lenny si BP Sara. Correct. Both ways eh. Wala akong matandaan ng masamang salita si BP Lenny against kay BP Sara. Ganon din si BP Sara. Wala siyang masamang salita tungkol kay BP Lenny. So what's wrong na mag-meet sila? Wala namang ginawa na katraidoran ang dating BP kay BP Sara, kaya walang masama doon. So, respeto lang, sabi ng isa. Lugar ni Madam Lenny yan. Ganyan ka-formal at maayos ang kilos ni BP Sara. So, courtesy. So, tama yung ginawa ng common friend na dating Vice President at ang incumbent Vice President, parehas niyang kaibigan, na pinag-meet niya. Tama lang naman yun. At walang masama na magkita ang dalawang magkatunggali sa politika sa isang religious gathering. After all, kahit ano ang political inclination inclination natin, pare-pares man tayo naniniwala sa isang Diyos, sa isang tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. So, bakit kayo magtawag na desperada? Ano pa naman? Galit. Galit. Si Trillanes, galit. What's wrong kung nagpa-unlock sa imbitasyon? After all, Madam BP Sara is a humble and lowly person, a very good example of a public servant. Another comment, Sara is the strongest politician of today. Hindi yan hihingi ng tulong kahit kaninong politiko. May pangalan yan. Yung nagdra-drop by man ka kay Robredo. Sigurado nagrespeto lang dahil respetado si Sara kahit kanino. Okay, so hindi kailangan ni BP Sara ang tulong ni BP Lenny Robredo. Sa totoo lang. Yung pinaka-latest na survey ng Pulse Asia, si BP Sara ang may pinakamataas na approval rating. 69%. Pumapangalawa lang ang Pangulong Marcos, 52%. Pinakamababa si Speaker Martin Romualdez, I think 35%. Kahit sa mga presidential surveys, nandyan palagi nangunguna si BP Sara. Siya ang pinakamalakas na contender as of now sa 2028 presidential election. Although, sinasabi ng BP Sara na wala pa siyang final decision kung tatakbo siya sa 2028. Ang kanya lang, sabi lang niya is, trabaho lang ako. Okay? So, sa end of 2026 na daw siya mag-a-announce kung kakandidato siya o hindi. Ang sa kanya ngayon, trabaho lang. So, kita nyo, kahit ang galaw na ng
Kongreso is tinapyasan ang kanyang budget ng more than 60%. Sabi niya, trabaho lang. I can work with zero